Good evening mga kapatid at sa oras na ito ay patuloy na sa kakataong ito patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang patuloy sa ikalalago at ikatitibay, ikatatatag ng ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Noong Sunday ay ang ating naging topic ay Fire of Faith, apoy ng pananampalataya, or kailangan talaga yung ating pananampalataya ay naglalagablab at nakita talaga natin yung impact ng nag-aapoy na pananampalataya sapagkat talagang ito talaga yung magdadala sa atin para talagang patuloy talaga tayo magkaroon ng matinding desire talagang sumunod at maglingkod sa Diyos. Ito talaga yung magdadala sa atin talaga para tayo talaga ay lalo talagang maging matibay, maging matatag sa ating pagharap sa mga pagsubok. Sapagkat kapag hindi naglalagablab, hindi nag-aapoy, wala lang apoy yung ating pananampalataya, konting hangin lang ng mga trials, mga difficulties sa ating buhay talagang dadapa ang bawat isang Kristiyano. Kaya napakalaki talaga ang magiging impact ng nag-aapoy, naglalagablab na pananampalataya. Ngayon, ang aking ituturo ngayon sa inyo ay aking pinamagatang Secrets to keep the fire of faith burning. Ito yung sikreto para mapanatili natin yung apoy ng ating pananampalataya. O paanong natutunan natin nung linggo na talagang napakalaki talagang bagay na talagang yung ningas, yung apoy na mula sa Panginoon ay ma-maintain natin. Ito ay huwag huhupa, huwag talaga mamamatay, ay kailangan din natin talagang gawin sa ating buhay na talagang ma-maintain natin, mapanatili talaga natin na talagang nag-aapoy yung ating mga pananampalataya. In the book of Hebrews chapter 12 verse 29, for our God is a consuming fire. Makikita niyo doon sa Hebrews chapter 12 verse 29, yung ating Diyos, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay sinabi ng Hebrews 12:29 na siya yung Diyos na apoy na tumutupok. So ibig sabihin talaga yung talagang apoy ay nagmumula talaga sa Diyos. Talagang buhat sa Diyos. Talagang ang dulot ng Diyos kapag ito ay gumalaw sa buhay ng bawat isa sa atin, talagang pagniningasin tayo, pag-aapuyin tayo. Kaya ipinakikita nito na ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng apoy ng ating pananampalataya. Kung nais nating manatiling nag-aalab, kailangang manatili tayong konektado sa Diyos. Paano aandar yung industrial pa na yan, hindi yan iikot kapag hindi mo yan kinonek doon sa plug, doon sa daloy ng kuryente. Kapag binunot natin yung plug, kahit i-number 3 mo pa yan, hindi sa iikot. Ganon din lahat ng ating mga appliances. Hindi siya aandar, hindi siya magpapunction kapag hindi natin siya isinaksak doon sa source of electricity. The same with us. Hindi mag-aapoy, hindi tayo maglalagablab, hindi tayo mag-iinit in spiritual aspect kapag hindi tayo nakakonek lagi sa Diyos. Kaya para tayo mag-apoy, kailangan natin kumonek doon sa source of fire na walang iba kundi ang source of fire in spiritual aspect ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag dumating sa point ng buhay natin at para bang ayaw na nating kumonek sa Diyos, wala na tayong gagawin ng mga bagay na talagang para tayo makonect sa Diyos, ito yung malaking kalungkutan, tendency talagang huhupa yung apoy na mula sa Panginoon. Kaya kailangan talaga hahakbang at hahakbang tayo, kailangan talaga lagi tayo natin nararanasan yung matinding desire na lahat ng ating gagawin dapat lagi talaga natin bibigyan ng atensyon na lagi talaga yung ating sarili, yung ating isip, yung ating puso, yung ating buhay ay lagi nating i-connect sa Diyos para hindi humupa yung apoy ng ating pananampalataya. Okay, number 1.
Para mapanatili natin ang apoy ng pananampalataya, consistent prayer life. Napakahalaga na maging consistent yung ating prayer life. Hindi po pwedeng sa buhay ng isang Kristiyano kapag meron lang tayong hinihiling, meron lang tayong talaga matinding prayer request, doon talaga tayo marubdob lagi talagang nananalangin. Hindi uubra na kapag tayo ay meron lang pinagdadaan ng pagsubok at gusto talaga natin ma-overcome yung pagsubok, saan tayo talaga maalab manalangin. Dapat consistent. Always consistent yung ating prayer life. Sapagkat ito yung magdudulot sa atin yung tinatawag na spiritual fire. Mananatili yung ningas, mananatili yung apoy natin mula sa ating pananampalataya para sa Panginoon. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, prayer without ceasing. Binanggit ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 na kailangan talaga mananalangin tayong walang patid. Hindi humihinto, dapat tuloy-tuloy, dapat consistent. From the beginning until now, habang tayo tumatagal sa Panginoon, nananatili yung ating talagang maalab, yung ating kasabikan, yung ating kauhawan, yung ating kasipagan, sa pagdulog ng may kapakumbabaan, may pagtitiwala, may pananampalataya, sa pananalangin. Like Daniel. Si Daniel kahit meron ng batas, kahit meron ng batas na ginawa si King Darius, na bawal ng manalangin sa udyok na mga nangiinggit sa kanya. Pero hindi na bago yung kanyang alab, yung kanyang sigasig, yung kanyang apoy sa patuloy talagang pagdulog, mapapakumbaba, pananalangin sa Diyos 3 times a day. Hindi na bago. Kahit ang bunga nito'y kapahamakan, kamatayan, pero hindi na bago. The same thing with us. Dapat kahit ano yung sitwasyon, ano yung kalagayan, prayer without ceasing. Dapat patuloy talaga tayo naging marubdob sa pananalangin. Hindi talaga dapat tayo ningas kugon. Dapat lagi tayong talagang sabik, uhaw at maalab sa pananalangin. Ang panalangin ang direktang koneksyon natin sa Diyos. Kapag humihina ang panalangin, unti-unting namamatay ang apoy ng pananampalataya. Kapag pala tayo dumating sa point na parang tinatamad na tayo, wala na tayong ganang manalangin, parang nanghihinawa na tayo, yung palang spiritual fire na meron tayo sa ating pananampalataya ay unti-unti na pong umaandap. Sapagkat ang pinaka-source of fire ng ating pananampalataya ay yung kung gaano tayo kasigasig, kaalab, kaseryoso, kasabik, kauhaw, na lagi makipag-communicate through prayer sa ating Diyos. Ngunit kapag patuloy ang panalangin, lalong lumalakas ang ating espiritu. Kaya ang sikreto ng isang patuloy na para hindi mawala yung apoy ng ating pananampalataya, laging intact, laging naglalagablab, dapat yung ating prayer life, day after day, ay hindi yon bababa. Bagkus dapat tumataas yung level, yung desire natin na lagi makipag-communicate through prayer, corporate prayer, and individual prayer. Ang inyo pong pastor ay umaga at hapon lagi po nakaluhod dito sa loob ng templo. Umaga at hapon. Consistent po yun. Mula noon hanggang ngayon, hindi po yun nababago. Bukod pa po yung prayer ko po sa ibang lugar doon sa bahay. Basta po sa umaga, paggising ko, doon sa kwarto ko, mananalangin ako. Pero, pagkagising ko po sa kwarto, bababa ako. Pagbaba ko po, dito kami ako unang pupunta sa umaga. Hindi po nababago yun. Alam ng Lord yun. Lagi po ako nagpapasalamat, nananalangin, at kasama po kayo. Sa hapon po, ganoon pa rin po, pupunta ako sa loob ng templong ito para patuloy pong manalangin. Kapagkat tama
ang sikreto para hindi umupa ang ningas at apoy ng ating relasyon pananampalataya sa Panginoon. Dapat yung prayer life natin consistent. Hindi po pana-panahon lang. Hindi po moody-moody lang. Dapat consistent po yun. Hindi po nababago. Para yung alab, yung ningas ng ating pananampalataya ay hindi mawawala. Ang apoy ay hindi tumatagal kung walang hangin. Pasilin niyo po pag nagsiga ang isang tao. Minsan, pag walang hangin, namamatay yung apoy. Pero kapag nadampian uli ng hangin, muli na naman po nabubuhay, lumalakas. Di ba yung kung tayo nagluluto sa mga tikahoy, kailangan pa nating hipan nung araw, meron pong pang-ihip na parang kawayan. Naranasan ko po yun. Ihip ka ng ihip para yung kalan na tikahoy ay talagang magliyab. Ihip ka ng ihip. Pag namatay yung apoy, iihip ka na naman. Kasi po, ang magpapaningas doon po sa kalan na tikahoy o siga, yung hangin. Kaya po, ganito rin ang pananampalataya na kailangan ng panalangin. Yung panalangin po, yan po yung nagsisilbing spiritual wind. Habang tayo ay nananalangin, habang tayo talaga ay nagkakaroon talaga ng kauhawan, kasabikan na talagang dumulog sa Diyos, pinaniningas niya, pinag-aapoy niya yung ating pananampalataya. Kaya yan po ang kauna-unahang sikreto para hindi po humupa, para hindi po mamatay yung apoy ng pananampalataya natin. Kailangan po consistent yung ating prayer life. Kailangan po, huwag po mawawala yun. Number 2, feeding on God's Word. Or, kailangan natin magbabad sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, ang patuloy po na nagsisilbing panggatong. Nagsisilbing panggatong sa apoy. Para lalo po sa maglagablab, para lalo po sa magliyab. Kailangan mong gatungan para hindi humupa ang apoy. At ang espiritual na panggatong walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pag nararamdaman po at tinatamad po tayo magbasa, pag nararamdaman po at tinatamad po tayo magnilay-nilay ng salita ng Diyos, talagang kailangan natin manalangin. Kailangan hilingin natin sa Diyos, sa banal na Espiritu, talagang ibalik sa atin puso, isip, desire na muli talagang masabik tayo sa salita ng Diyos. Kapag tinatamad tayo talagang dumalo sa mga gawain, kailangan natin talagang muling maranasan yung sipag, yung passion, para ihakbang po natin ang ating mga paa. Bakit? Sapagkat yung salita nga po ng Diyos na mapag-aaralan po natin, mapapakinggan po natin, yung po yung maggagatong sa ating pong apoy ng pananampalataya para hindi po humupa, para hindi po maging malamlam. Dapat kailangan po naglalagablab. In Jeremiah 23 verse 29, "Is not my word like fire, declares the Lord." Yung pong salita ng Diyos, yung po yung salita ng Diyos, according the book of Jeremiah 23 verse 29, ay parang apoy. Parang apoy. Kaya po yung salita po ng Diyos, ito po ay spiritual fire. Na kapag talaga lagi natin kinauuhawan, kinasasabikan, lagi natin tayo nagsasawang magbulay-bulay, magnilay-nilay, hindi tayo nagsasawa talaga na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Handin yung ating sigasig, handin yung ating sipag, hindi po huhupa, hindi po tayo manlalamig sa ating pananampalataya. Why? Sapagkat yun nga po, salita ng Diyos, yan po yung nagsisilbing panggatong sa ating pananampalataya, magliliyab at magliliyab yung ating pananampalataya. Kaya po, napakalaki po ang impact ng Word of God sa buhay ng bawat isang mananampalataya. But I said to say, kapag dumating po sa point ng isang mananampalataya, kahit lingkod ka pa ng Diyos, kahit ikaw pa'y nagmi-minister, na wala ka na ng ganang manalangin, na wala ka na ng ganang magbasa ng Bible, mag-meditate, mag-devotion, at dumalo sa mga gawain, yan na po ang pinakamalungkot na senaryo na mararanasan ng isang mananampalataya. Talagang madadry na siya.
manlalamig siya. Bakit? Sapagkat yan ang magsusustain ng apoy, ng fire ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay parang apoy na nagpapasiklab ng ating pananampalataya. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, nawawala ang init ng ating espiritu. Kung tayo po dati masigasig, sabik, uhaw, na nagme-meditate, nagbabasa ng Bible, kung dati po tayo laging uhaw, sabik, na dumalo sa mga gawain, anong mang klaseng gawain yan, patungkol sa Panginoon at merong pag-aaral sa salita ng Diyos, pero dumating po sa point na nawala po yon, mawawala po yung init ng ating pong espiritual na pananampalataya, espiritual na relasyon sa Diyos. Either you like it or not, talaga pong huhupa at huhupa, sapagkat ang salita po ng Diyos ang talagang nagsisilbing panggatong. Ang regular na pagbabasa at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos, ito yung gasolina, ito yung gatong na nagpapaapoy, nagpapasiklab ng ating pananampalataya. Kaya napakalaki ang impact ng Word of God sa buhay ng bawat isa po sa atin. Third point, obedience to God. Ang pagsunod sa Diyos. Napakahalaga po sa buhay ng bawat isang mananampalataya na lagi po niyang pinaprioritize na sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi sundin kung ano ang sinasabi ng tao. Hindi sundin kung ano yung gusto niya. Kasi yung doon po dinidisip ng kaaway ang napakaraming Kristiyano. Madalas, dumarating sa point ng maraming mananampalataya kahit matagal na siyang Kristiyano, nadidisip siya ng kaaway, nadadaya po siya. Sapagkat ang pinakikinggan niya kung ano sinasabi ng tao na hindi naman yun ang will ng Lord. Kung ano yung nararamdaman niya, yun yung sinusunod niya. Napakahalaga po kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ating susundin. Para yung ningas, yung apoy ng pananampalataya ay hindi po mawawala. John chapter 14 verse 21, whoever has my commands and keeps them in the one is the one who loves me. So makikita po natin, sabi ng Panginoon, na yung kanyang mga utos, kung ito'y sinusunod natin, yun talaga ang tunay na sumusunod sa Kanya. Yung mga tinawag niya, yung mga hinirang niya, at tunay pong sumusunod sa kanyang mga utos, yun talaga ang tunay na nagmamahal at umiibig sa ating Panginoon. Ang pagsunod ay nagpapatunay ng tunay na pananampalataya. Kapag tayo ay sumusunod, lalo tayong napapalapit sa Diyos. At lumalakas ang apoy ng ating pananampalataya. Pero kapag dumating sa point na parang ayaw na natin sumunod sa Panginoon, kapag dumating sa point ng ating buhay, pananampalataya, relasyon sa Panginoon, na parang bagang ang gusto na natin sundin kung ano yung gusto natin, ito na yung simula na tayo po ay napapalayo na sa Panginoon. At yun na rin po ang tendency na nawawala na po yung lingas ng ating pananampalataya. Ang hindi pagsunod ay parang pagbubuhos ng tubig sa apoy. Paano ang isang naglalagablab na siga para sa mapatay mo, ubusan mo siya ng tubig para mawala yung apoy. Ganon din po yung ating pong ningas at apoy ng pananampalataya. Kapag dumating sa point na ayaw na nating sumunod, nagiging matigas na yung ating ulo, nagiging matigas na yung ating puso, para nating binubusan ng malamig na tubig yung ningas ng ating pananampalataya sa Diyos. At the end of the day, tayo din po ang napipighati. Tayo rin po ang nalulungkot. Tayo rin po ang nabibigatan. Bakit?
Kasi sabi nga ng Lord sa John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Kapag tayo ay humiwalay sa Diyos, sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kahit may pera ka pa, kahit matalino ka pa, kahit maimpluwensya ka pa, hindi yan kayang bigyan tayo ng tunay na kagalakan, kapayapaan, satisfaction sa ating buhay. Ang tunay po makapagbibigay sa ating satisfaction, buhay na may kapayapaan at kagalakan, walang iba kundi ang ating Panginoon lamang. John chapter 10 verse 10. Parito ako, sabi ni Jesus, upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tunay pong buhay na ganap at kasiyasiya, hindi matatagpuan sa mundo. Hindi matatagpuan sa mga bagay na literal, material. Ang tunay pong buhay na kasiyasiya, na may kagalakan, may kapayapaan, ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Kapag lumamig po ang ating pagmamahal sa Kanya, dahil hindi na po tayo sumusunod sa Kanya, yung pong kapayapaan, ganap na buhay, na mula sa Panginoon na pangako Niya, yun po ay hindi na natin mararanasan. But, kapag lagi po tayo nag-aalam, nag-aapoy, at talagang masigasig na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, kahit minsan kulang tayo sa mga bagay na literal, material, pinansyal, pero sa loob ng ating damdamin, puso at isipan, mararanasan natin ang tunay na ganap, na kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, sapagkat yun ang dulot ng mga Kristiyano na talaga nagmamahal sa ating Panginoon. Yun po yung napakalaking advantage ng mga Kristiyanong talagang tunay na nagmamahal sa Panginoon, na bunga ng kanilang tapat na pagsunod doon sa puso't isip at damdamin nila. Hindi kayang tapatan ng kayamanan, yung kapayapaan, yung kagalakan, yung kapanatagan na nararanasan nila. Sapagkat yun po ang pangako ng ating Panginoon. Next point, fellowship with believers. Ito po yung sikreto para patuloy po hindi po mawala yung apoy ng ating pananampalataya. Napakahalaga po yung patuloy pong paikipag-ugnayan natin sa mga kapwa mananampalataya. Kapag dumating po sa point ng ating buhay na ayaw na po natin makipag-fellowship, ayaw na po natin makipag-sharing, ayaw na po natin makipagkita sa mga kapatiran, sa mga kapwa anak ng Diyos, ay yan na po yung tendency na talagang yung apoy ng ating pananampalataya ay buhupa, mawawala po. Parang kalipunan po ng mga uling na sama-sama isang tumpok pong nagbabaga. Habang sila po'y sama-sama na nagbabaga at nahihipan ng hangin, lalo pong lumalakas po yung apoy. Pero pansinin niyo po, kapag meron pong isang pirasong gumulong, papalayo doon sa kalipunan po ng mga uling, at yung isang piraso po na yon ay nahiwalay, mawawala po yung kanyang apoy at baga. Unlike po doon sa sama-sama po ng mga uling na patuloy po nag-aapoy, yung po yung kaibahan ng isang Kristiyanong laging sabik makipag-fellowship, laging sabik talagang makipagkita sa mga kapatid sa pananampalataya, sa sama-samang paglilingkod, sama-samang pagpupuri, sama-samang pananalangin, sama-samang paglilingkod sa Panginoon, pagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat yung apoy ng bawat isa, pag nagsasama-sama, lalo silang talagang nagiging naglalagablab. Kaya po sabi po doon sa Hebrew chapter 10, verse 25, not giving up meeting together, but encouraging one another. Wag po tayong hihinto, wag po tayong titigil, wag po tayong manghihinawa, na tayo po ay magsama-sama. Bagkus magpalakasan po tayo sa isa't isa. Yun po yung sinasabi ng Hebrew 10:25. Huwag kang manghihinawa, huwag kang magsasawa, huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Patuloy tayo magsama-sama sa diwa ng paglilingkod, pagpapasalamat, pag-aaral, pananalangin. Magpalakasan tayo sa isa't isa.
Mag-fellowship tayo. Bakit? Sapagkat kapag tayo nagpapatuloy, nagsasama-sama, meron mang malamig, yung maapoy na 2, 3, mai-impluwensahan yung malamig. Mai-impluwensahan tayo ng apoy nung bawat isa. Kaya kahit nanlalamig tayo, pero pag tayo nagpapatuloy na ikisama sa sama-samang pananalangin, sama-samang gawain, sama-samang pagsamba, yun po ang makapag-maintain sa atin sa apoy ng ating pananampalataya. Ang ikisama sa kapwa mananampalataya ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang apoy ay mas tumitibay kapag magkakasama tulad ng uling na naglalagablab kapag magkakadikit. Pero kapag hinihiwalay natin yung ating sarili, lalo lang po itong mag-i-epekto sa atin ng negatibong sitwasyon. Hindi makatutulong kapag hinihiwalay natin yung ating sarili. Dahil parang meron tayong dala, meron tayong kimkim, meron tayong hinanakit, meron tayong tampo, meron tayong galit. Yan po ay pagdidisip ng kaaway. Kaya po minsan humihiwalay ang isang Kristiyano kasi meron siyang dala, meron siyang hinanakit. Hindi po yan makatutulong sa kanyang spiritual life. Lalo po siyang manlalamig. Lalo po siyang mabibigatan. Lalo lang po magiging malungkot ang kanyang sitwasyon. Bakit? Kasi nga po mamamatay yung mingas, yung apoy ng kanyang pananampalataya ng dahil sa kanyang paghiwalay. Dahil lang sa mga bagay na nararamdaman niya na hindi niya dapat inaalagaan. Kailangan po patuloy po natin ilapit ang ating mga sarili. Una sa Panginoon, through prayer. Pangalawa, magbabad tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo, tayo po ay patuloy na huwag magsasawa, huwag titigil na makipagkaisa, makisama sa mga anumang gawain para tayo ay patuloy na maglagablab yung ating pananampalataya. And last, serving God continually. Ang patuloy na paglilingkod sa Diyos at magmimintain ng ating apoy at ningas ng pananampalataya. Habang may hininga, habang may lakas, huwag tayong titigil na magpagamit, mag-serve sa Panginoon. Sapagkat yan ang patuloy na magiging daan para maglingas, para mag-apoy ang ating pananampalataya. Habang may buhay, habang may hininga, habang may lakas, ipagamit natin sa Panginoon. Sapagkat yung buhay nating ito ay hiram lang natin. Temporary lang po ang ating buhay sa ibabaw ng mundo. At the end of the day, may kanya-kanya tayong panahon. May kanya-kanya po tayong due date sa mundong ito. Kapag dumating na po yung takdang araw natin, nasaan man tayo, ano man ang sitwasyon natin, pag kinuha ng Diyos yung ating hininga, yung ating katawan lupang ito ay maaagnas lang, mabubulok lang, babalik sa lupa. At yung mula sa Diyos, babalik sa Diyos. At yung ating kaluluwa, yun po ang huhukuman ng Diyos. Kaya habang may hininga, habang may buhay, wag po nating ipagraramot yung buhay nating ito sapagkat ito'y mula sa Diyos. Karapat-dapat lang na gamitin natin yung ating buhay para ibalik natin ang papuri at pasalamat sapagkat napakalaking pribilehiyo na niloob ng Diyos na mamuhay tayo, makapamuhay tayo sa daigdig na siya po ang may likha. Ma-experience po natin na tayo po'y makapamuhay sa mundong ito na ang Diyos ang gumawa at lumikha. Napakalaking pribilehiyo na naranasan natin na mabuhay sa ibabaw ng lupang ito sa pamamagitan ng buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya po, wag natin ipagraramot yung ating mga talento, yung ating mga karunungan, yung ating lakas, yung ating buhay na hindi natin ipapagamit para paglingkuran ang Diyos. Serving God continually. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pagkatapos po sasabihin natin, Lord, tama na. Magre-retire na ako. Hindi po. Kapag tayo naglingkod sa Diyos, habang may hininga, habang may buhay, hindi po natatapos yon. Yun po yung gustong paglilingkod ng Panginoon sa ating lahat.
Gamitin po natin yung ating buhay, yung ating mga talents, yung ating mga ability, yung ating resources for the glory of our God, according the will of our God. Hindi po yung kalooban natin, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos, gamitin po natin. Gamitin po natin, maglingkod tayo sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Romans chapter 12 verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Huwag po daw po tayong magkulang ng sigasig, ng sipag. Sabi po ng Romans 12:11, manatili daw po nag-aalab yung ating spiritual na pananampalataya at tayo daw po ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Yun po yung sinasabi ng Romans 12:11. At talaga, ang nais ng panahon talaga, yung ningas, yung sigasig, yung apoy, manatili sa ating mga espiritual na pananampalataya. Na patuloy po tayo naglilingkod, nagsiserve sa Panginoon ng may kasigasigan, may alab. Ang paglilingkod ay nagpapanatili ng apoy ng pananampalataya. Kapag tayo ay aktibo sa gawain ng Diyos, hindi tayong madaling lamigin ang ating espiritu. Pasanin niyo po, lahat ng aktibo ng mga Kristiyano, lahat ng mga aktibong Kristiyano sa paglilingkod sa Diyos, sila yung mga Kristiyanong hindi madaling lumamig ang kanilang pananampalataya. Pero sino po yung madaling lumamig sa pananampalataya? Yung lahat ng Kristiyanong ala na pong ginagawa na paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Kaya po, ang sikreto para hindi po lumamig, para hindi humupa ang ating pananampalataya, huwag tayo magsasawa. Bagkus patuloy tayo maging maalab, maging masigasig, maging masipag, maging matyaga sa paglilingkod, sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang taong naglilingkod ay patuloy na nag-aalab. Patuloy na nag-aalab ay patuloy na naglilingkod. Ang patuloy na naglilingkod ay patuloy na nag-aalab ang kanyang pananampalataya. Kaya, wag na wag darating sa buhay natin na ala na tayong gana maglingkod. Ala na tayong gana talaga magpagamit sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ala na, huhupa yung alab ng ating pananampalataya.